Ang huling taguan. Ako si Miguel. At ito ang araw na mamamatay ako. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Pero isang araw, nagising na lang kami sa isang mundo na parang kinuha mula sa impyerno. Mabilis ang pagkalat ng sakit, isang kagat, isang kalmot, at magiging isa ka sa kanila. Sa umpisa, parang normal lang. May ilang kaso ng rabies, sabi nila. Pero pagkatapos ng isang linggo, punong-puno na ang mga kalye ng nabubulok na katawan na gumagalaw pa rin. Mga taong walang kaluluwa, mga nilalang na ang tanging alam ay ang maghanap ng laman. At ngayon, isa-isa na nila kaming kinukuha. Ang paglipas ng 4 na araw. 4 na araw na kaming nagtatago. 5 na lang kami. Ako, si Rica na dating nurse, si Tony na estudyante, si Mang Ernesto na dating pulis, at si Carla, isang batang nawalan ng magulang. Pero ngayon, wala na kaming pagkain, wala na kaming tubig, at wala na rin kaming oras. Nakakarinig ako ng ingay sa labas, bulong ni Carla. Mahigpit ang yakap sa kanyang lumang manika. Lahat kami natigilan. Sa dilim ng maliit naming lungga, narinig namin ang tunog, mabagal, mabigat na mga yabag, at isang mahina, pabulong na ungkol. Nakayakap si Carla sa tuhod niya, umiiyak ng walang tunog. Saan tayo kukuha ng tubig? Basag ni Tony sa katahimikan. Halos hindi na niya mapigilan ang panginginig ng kanyang kamay. Wala na kaming pagpipilian. Kailangan naming lumabas. Ang paglabas. Malamig ang hangin nang lumabas kami. Wala nang mga ilaw sa lungsod. Tanging liwanag ng buwan lang ang gabay namin. Tahimik. Mas tahimik kaysa sa dapat. Para bang may isang bagay sa dilim na nag-aabang. Nakapasok kami sa isang grocery store. Wasak na ang mga salamin. Kalat ang mga sirang lata at supot ng pagkain. Naghiwa-hiwalay kami para maghanap. Ako, kinuha ko ang mga natitirang delata. Tapos, may narinig akong kaluskos. Mula sa kabilang dulo ng aisle, may lumabas na anino. Hindi ko agad nakita ang mukha nito, pero ramdam kong may mali. Tila mabagal ang paggalaw ng mundo habang unti-unti itong lumapit sa akin. At nang lumiwanag ang mukha nito sa ilalim ng buwan, halos mabitawan ko ang lahat ng hawak ko. Si Mang Ernesto. O ang katawan niya. Sira ang kanyang dibdib, kita ang buto, at may mga uod ng gumagapang sa laman niya. Pero ang pinakanakakatindig balahibo, ang kanyang mga mata. Wala nang emosyon, wala nang buhay. Pero nakatitig pa rin sa akin at lumalapit. Takbo! Sigaw ni Tony mula sa likod ko. At doon ko lang napansin. Hindi lang si Mang Ernesto ang naroon. Mula sa anino, isa-isang lumitaw ang iba pa. 5, 10, 20. Hindi mabilang na mga halimaw, mga katawan na dapat ay patay na. Gumagapang, kumakapit, nanghahabol. Wala na kaming nagawa kundi tumakbo. Sa pagtakbo namin, may nadulas. Si Carla. Carla! Halika! Sigaw ni Rica. Pilit siyang inaabot. Pero huli na. Sa isang iglap, hinablot si Carla ng isang kamay mula sa kadiliman. Isang halimaw na wala ng mukha. Parang pinagsasakmalan na ng iba bago siya naging isa sa kanila. Mabilis niyang kinagat si Carla sa leeg. At sa isang saglit, nawala ang sigaw niya. Si Rica ang sumunod. Napalibutan siya. Takbo! Miguel! Nakikita ko siya. Pilit siyang lumalaban. Sinasaksak ang mga ito gamit ang kutsilyo. Pero napakarami nila. Napakarami. Hanggang sa marinig ko ang isang tunog. Parang may nabasag. At bigla na lang siyang tumigil sa paggalaw. Duguan ang leeg niya. Nakabukas ang mga mata. Pero wala nang buhay. 2 na lang kaming natira. Si Tony at ako. Ang huling pagtakas. Nakarating kami sa isang abandonadong gusali. Hingal na hingal, nanginginig. Sa tingin mo ba may natitira pang ligtas na lugar? Tanong niya. Halos hindi na makapagsalita. Hindi ko alam ang isasagot ko. Narinig namin ang yabag sa labas. Mabagal. Pabigat ng pabigat. Nagsimula nang dumilim ang paligid. At unti-unti,
Bumukas ang pinto. Sa dilim, nakita ko ang hugis ng isang katawan. At ang natatanging narinig ko bago bumalot ang kadiliman